Radyo Migrante, talakayan ng mga napapanahong isyu na may kinalaman sa mga buhay ng mga migranteng Pilipino at pamilya. Radyo Migrante, Radyo. Okay. Nakatayo pa pala yung isang kasama. Magandang gabi po sa inyong lahat. Nagbabalik po ang Radyo Migrante. Welcome back sa mga nanonood sa Radyo Migrante. O yung mga dating suki, I don't know who. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayong gabi, pag-uusapan natin is tungkol sa ika-39 na anibersaryo ng People Power. Bakit nga ba nagka-People Power? Pag-usapan natin yun, talakayan natin. Ba't ba nagkaroon ng People Power? Kasi mula nung February 22 hanggang February 25, 1986, ay nagkaroon ng pagkilos ang mamamayan para patalsikin si Marcos na 20 taong nanungkulan bilang isang diktador sa Pilipinas. Tanungin natin yung ating mga bisita. May mga bisita tayo, nakikita nyo naman. May mga bisita tayo. Bakit ba natin ginugunita itong People Power, EDSA People Power? At ano ba yung pakinabang natin hinggil dito sa People Power ng EDSA bilang mga mamamayan, bilang mga Pilipino, So pwede po kayong mag-comment, pwede kayong mag-comment at magtanong sa ating mga bisita ngayong gabi. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Chat Dimaano mula po dito sa kasama ko. Magandang gabi po sa inyo lahat. So, pakilala naman kayo mga kasama. Magandang gabi sa lahat ng manonood mo, Chat. Salamat sa pag-iimbita mo sa amin at makabahagi kami ng aming mga karanasan noong 1986. Sa lahat po ng mga nanonood sa Radyo Migrante, magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Juliet mula sa Migrant Voices. Salamat sa pag-imbita, Chat, sa premiere uli ng Radyo Migrante. Matagal kaming nawala, yung mga kasama ko medyo sila eh. So magandang gabi sa inyo mga kasama. Magandang gabi po, Pastora. So si Jones naman kilala na yan, everybody knows him. At nanonood sa bawat sulok ng mundo. Una, bago natin buong talakayin yung lahat-lahat, siguro mas magandang alamin, nasaan kayo nung panahon ng EDSA, yung karanasan nyo, bilang, malamang inabot nyo na yun, wala pa kasi ako nung bata pa ako eh. Dahil joke lang. Pretending. So, una, nasaan kayo nung mga panahon ng EDSA, 1986? Ako, nasa eskwelahan ako noon eh. Nag-aaral pa. Nasa eskwelahan ka noon nung panahon na yon. Kayo, Pastora, saan po kayo noon? Panahon ng EDSA Revolution. 1986 yon. Ako ay nasa Dumaguete. Ako ay nasa seminaryo. Nagkaroon din kami ng sarili naming People Power. Dumaguete version. So kasi ang nangyari noon, hindi lang sa Manila naman eh, halos mga syudad nagkaroon ng People Power, So ikaw ba Tata Jones, ano ba yung dahilan sa tingin mo bakit nagkaroon ng EDSA Revolution? Sige. Palagay ko yun eh, yung una, takaw sa kapangyarihan, no? Tapos yun, yung dahil nasa kapangyarihan ka na, yung power nasa sayo lahat eh, no? Kaya medyo umano yon sa pagkatao ni Marcos, no? Bibigyan ko lang kayo ng maikli pang background. Si Marcos kasi ay na-elect bilang presidente noong 1965. Tapos ang kalaban niya noon si Diosdado Macapagal, no? Tapos nagkaroon ng re-election niya noong 1969, no? Ngayon,
problema mo noong third term niya, no? Noong third term ni Marcos, ayon sa saligang batas ng Pilipinas, hindi na siya pwedeng humabol. Okay? So, noong pa lang second term niya, matindi na yung usapin ng corruption sa kanyang pamumuno noong panahong 'yon. At nagkaroon ng problema doon sa balance of niya, yung 1969 balance of payment, no? Na kung saan nagkaroon ng economic crisis sa mismong Pilipinas. Yun ang first na nagkaroon ng problema si Marcos. Tapos para malusutan niya yung problemang yon, kailangan niyang mag-stay ng power. Okay? Kasi nakaamba yung mga demanda sa kanya kung hindi na siya magiging presidente. No? Constitution kasi ng Pilipinas, 1935 Constitution, ang election kasi December, no? December noon yung election. Kaya ang nangyayari, kada December, 4 years at December magkakaroon ng election. So dahil nga hindi na po pwedeng humabol pa si Marcos sa third term niya at may mga nakaamba na mga demanda sa kanya ng opposition, yun nagkaroon ng pag-declare ng martial law. Ito ay nangyari noong September 22, 1973, no? Supposed to be pangatlong term niya yon. So siyempre, sa pagdeklara ng martial law, alam naman natin kung anong nangyari, no? Binuwag niya ang Kongreso, pinasara ang mga media, di ba? Nawala yung karapatang pantao. Ang naging mas maraming niyan, yung mga oposisyon na lumalaban sa kanya ay kanyang pinakulong. Pati mga civilian, maraming namatay, maraming tinorture, hanggang ngayon ang daming missing, no? Tapos yung ekonomiya ng Pilipinas ay bagsak noong panahong 'yon. Kaya dahil marami yung lumalaban kay Marcos, dahil naging marami ding mga krimen sibil, di ba? Yung magnanakaw, mayroong nag-hold up, parang gano'n. Kasi nga, gutom ang mamamatay, no? So, yung nangyaring yon, no? Mula 1965 hanggang mga 1969 hanggang sa martial law, no? So ngayon, para maging lehitimo yung kanyang pagiging pangulo uli, nagkaroon ng plebisito, no? Na kailangan baguhin ang konstitusyon. Ito nga yung sinasabi ng matatanda sa atin noon na magtataas ng kamay kung sino ang may gusto ng tinapay, gusto ng bigas. Bigas actually. Nililitrato yon, pinipicture yon. Na gusto nyo ba ng bagong konstitusyon? Parang naalala ko yung sinasabi ni Carlo noon ng yung ating gobyerno ay gustong yung SSA, yung sa SSS at saka sa NPS ng Korea na pupirma dito yung gustong magkaroon ng SSA, no? Tapos tinanong ni Carlo yung mga tao, ano pinipirmahan nyo? Pagkain, di ba? So wala pagkain daw pala SSS. Oo, kailangan pala i-ratify mo yung no? So yun ang nangyari. Kaya isa yon na isang pamamaraan ni Pangulong Marcos yung ganoon na nangyari para baguhin ang ating konstitusyon. At isa din naman yung wala na siyang kalabang kasi napakulong niya lahat. Napakulong niya lahat yung kanyang mga medyo opposition. Aquino, Tanyada, sina Pimentel, yan, ganyan, di ba? Tapos, literally walang opposition at that time. Sarado ang media, no? Ang ABS-CBN, siguro kung naalala nyo, isa nagpasara yan di ba? Oo. So, tapos malaki
malaki yung talagang ano, yung pagitan ng mayaman at saka ng mahirap at lalo na yung mga crony niya. Sila lamang ang nakakakuha ng grasya, no? Ngayon, sa pagitan ng 65 to 70s, yung history, di ba? Diyan nabuo na muling na-establish yung Communist Party, yung NPA, 1972 nagkaroon ng Bangsamoro, di ba? Kung titignan natin, kung maganda yung gobyerno, di ba? Walang magtatangka na lumaban sa kanya. Na? Kaya pati yung mga kapatid natin mga Bangsamoro doon sa hindi ligtas sa kalupitan ni Marcos noon. So yung galit ng mamamayan sa kahirapan, sa ekonomiya at sa kawalang kawalang power doon sa politika, lumaki yan, no? Lumaki, no? Siyempre, yung mga massacre mga massacre na nangyari sa Pilipinas, yung sa sa bandang Jabida? Hindi, yung sa doon sa bandang yun? Nakalimutan ko na. Kasi parang merong isang Jabida massacre yung gusto niyang i-invade yung Sabah. That was Jabida massacre, yung mga nag-aano kay doon sa ano ba yon, yung sa Malaysia, no? Sabah. Oo, Sabah. Gusto niya reclaim yung Sabah for some reason. Meron yung mga patayan na nangyari, no? Nawawala na lang ang tao nun eh. Oo. So yun. Tapos, syempre yung massacre kay Ninoy Aquino. Diba? Yung pagpatay kay Ninoy Aquino. Oo. So, at hindi yun. Mga election na peke, 1984 election, na kung saan siya lang ang umahabol. Nire-railroad yung election. So, wala na. Totally, wala nang boses yung mamamayan. Diba? So, ito yung naging ito yung parang bulkan niya na kumulo. No? Kumulo yan. Nakita nyo naman yung ng bulkan, kapag kumukulo yan, sumasabog. So, ito yung nakikita kong background kung bakit ang mga tao ay nagtungo sa EDSA noong February 22, 23, 24, 25 hanggang 26. Kung natatandaan ninyo, nagkaroon ng plebisito noong February 7. Di ba? At doon ay ang mga COMELEC mismo ay nag-boycott yan eh. Diba? Mga nampre lumalis eh. Nag-boycott yan kasi tapos nag-walk out. Oo. So galit na galit yung mga tao kasi nga hindi naman kailan noon na may sakit si Marcos, hindi na siya pwede eh. Di ba? At ang bali-balita noon na pag na-elect si Marcos at namatay si Marcos, si Imelda daw ang magiging presidente. So yung mga ganun. So yun, yung tinira mo yung mamamayan mo sa kamay na bakal, no? Wala silang kalayaan, wala silang karapatang pantao. Tinulak mo yung kahirapan sa kanilang ekonomiya, walang trabaho, walang makakain, di ba? At malaking bagay yon sa mamamayan upang lumaban, no? Dumating yung EDSA, no? Dumating yung EDSA na lalong na-isolate si Marcos noong nangyari yung sa EDSA kasi yung simbahang Katoliko tumayo, no? Tumayo yung simbahang Katoliko sa pamumuno ni Jaime Cardinal Sin. Lalo na yung Cebu, si Cardinal, sino ba yung Cardinal sa Cebu? Nakalimutan ko, Vital, no? At eto na yung military, si Enrile. Sinong nag-aakala na si Enrile ay babaligtad labang kay Marcos samantalang siya yung arkitekto ng martial law. Di ba? Hoping siguro na siya dapat. Si Fidel Ramos, no? Si Fidel Ramos ay pinsan ni Marcos eh, di ba? So ito yung peak na ng mga tao na ito na yung panahon na right time
na pwede na nating alisin itong diktaturang ito. So, one, ulitin ko lamang, takaw sa kapangyarihan, malaking korupsyon, di ba? Ang nagpursigi kay Marcos upang mag-declare ng martial law mula 1972 hanggang sa 1986 yan actually. Di ba? So, hindi sa ano naman sa kasaysayan yung walang nananatiling diktador, lalo na kung sinusupil mo yung karapatang pantao at niluluglog mo sa kahirapan yung mamamayan mo, mabilis kang mapatalsik, no? So, yun siguro yung naging background kung bakit tumungo ang mga mamamayan, no, doon sa EDSA upang papatalsik si Pangulong Ferdinand Marcos. Habang nag-aano ka kanina, no, habang nagkikwento ka nung short background din na kung bakit tayo nauwi sa isang EDSA revolution, naglalaro sa isip ko kasi nasa title naman natin after EDSA revolution dapat natuto na tayo, di ba? Dapat natuto na tayo, naging mas, sabihin nating politically mature ang mga Pilipino. Then after the EDSA revolution, ano nang nangyari, di ba? Yung question, bakit pa rin tayo nauuwi sa ganitong sitwasyon kung saan mayorya pa rin ng mamamayang Pilipino ay naghihirap? Yung mga dating pinatalsik na pamilya ay nakabalik? Bat-bat pa rin tayo ng political dynasty? Ginagawa pa ring negosyo ang politika sa atin? Ang mga politiko sa atin ay interest pa rin ng mga naghaharing uri, naghaharing uri or mga mayayaman for short sa mga kababayan natin. Ang isinusulong marami pa rin tayong mga politiko, lalo na ngayon makikita mo So mayroon ngang impeachment na nakasalang, di ba? May impeachment na nakasalang sa Vice President dahil hindi niya maipaliwanag kung saan napunta yung 125 million na piso, So sa madalit salita, ang patayan after EDSA revolution, sa tingin nyo, kayo mga kasama, Pastora, tatanong, tingin nyo ba may nabago or lumala pa ba tayo? Kasi ako yung tingin ko parang, ano ba yung take natin dapat dito? We're supposed to be better than this. Parang gano'n. Diba? Bago ko sagutin kung ano yung take, ituloy ko lang yung kwento kung nasaan ako noong EDSA. Kanina naikwento ko sa inyo na nasa school ako Pero Biyernes kasi yon, yung 22 Biyernes. At narinig namin sa radio si Cardinal Sin na tumungo sa EDSA para suportahan yung mga sundalo natin. Sinasabi niya, mga friends natin na sina Enrile, Ram at saka si Fidel Ramos, no? Dahil wala namang pasok kinabukasan kasi Sabado na yun yung 23, no? Oo. So tumakay kami ng Victory Liner mula sa San Fernando, no? Going to EDSA, no? Sa loob pa lang ng bus, madami na yung iba't ibang opinion, no? May nagsasabi na mga buwisit itong na to, itong mga nagrarally ito, sila sa kalsada. No, yung inaano nila yung kalsada. Until now, may ganyan dapat talaga hulihin si Enrile kasi hayop yan. Di ba? Mayroon din naman nagsasabi na maganda nga to kasi matagal na kasi si Marcos. Yung doon ko na unang narinig yung tama na, palitan na, sobra na. Tapos kung hindi tayo kikilos, sino? No? Tapos ano pa yung yung mga sabi niya, tama lang na mawala na si Marcos kasi masyado nang matagal sa upuan yan, no? Parang ganon. At may sakit na yan, malapit na mamatay. Alam naman si Emil daw mamuno sa atin. Parang ganon, di ba? Tapos, mayroon pa nga nakasakay kami, taga-Bataan Sabi niya, sana nga mawala na si Marcos kasi hindi na matutuloy yung Bataan Nuclear Power Plant. No? May Bataan Nuclear Power Plant doon na inaano, no? So, yun. Tapos, mayroon din mga manggagawa sa BEPS, no? Yung Bataan Export Processing Zone. Sabi nila, sa wakas, baka pwede na kaming mag-union. So, yun yung no?
So along the way na Basic rights, no? Mag-union. natatakot yung pangamba siyempre. Pucha, ang balita kasi parating na yung mga eroplano, bobombahin na yung EDSA, yung kampo, at saka yung mga tangke galing sa bandang ano yon dito sa ano yan sa Villamor, no? Malapit lang yan, di ba? So parang gusto ko nang bumalik kasi pucha baka mamatay, ano? Pero nawala yun noong pag ano namin sa Kamyas na lang kami, doon sa Kamyas Market. Nag-stop na doon yung bus kasi hindi na siya makatuloy, no? So ngayon ang nangyari, nawala lahat yung kaba kasi ang daming tao. Ang daming tao. Mm. Nakakalakas ng loob. Yung pababa namin, sasabihin, kumain na ba kayo? Ito, may pagkain dito. Parang matagal na kaming magkakilala ng mga tao doon, no? Tapos may nagkakantahan, ano, may mga taong simbahan na nagro-rosaryo, nagdarasal, tapos may mga kumakanta ng kaya join na lang kayo, parang gano'n. Marami kumakanta na ano, no? So hanggang sa gabi, masaya ang ano, na yung mga tao ay parang isang pamilya, no? Yung ano, si Nora Uno, nakikita mo diyan, palakad-lakad lang, sa TV mo lang nakikita, ngayon personal, ano? So, mga gabi umuwi na rin kami, no? Tapos nabahagi doon sa school namin at nagkasa ng mas marami pa ang pupunta, no? Ngayon, nangyari, sabi nung mga tao sa Pampanga, may panawagan noon na mayroon daw suporta yung mga military ni Bear na galing sa Bataan at galing sa Tarlac kasi mayroong major military camp, no, sa Bataan at saka sa Tarlac, no. Kaya ang gagawin na lang daw ay magbarikada, no, para doon sa mga daan na papunta ng Maynila para hindi na makatulong doon sa pwersa ni Fabian Bear sa Campo Crame, no. So ako naman ay na-destino doon sa sa Mabalacat, doon sa Dolores, nandoon kami, no. Inaantay namin yung mga sundalo ng Tarlac, no. So sa madaling salita, noong 25 talaga hindi na kami nakapunta ng EDSA. So 23 lang kami doon. Pero noong mabalita si Marcos na lumipad na, no? Yung ang gabi ng 25 mga kasama, very tense. Kasi nag-declare ng martial law si Marcos na talagang na yon. Kaya lang noong 26, no? Nung sinasabi na lumipad na si Marcos, nagpunta na ng tapos nakikita mo sa TV yung naglalakad sila na doon sa papuntang helicopter. Siya yung iyakan yung mga kasama namin, no? Yung siguro tuwa, no? Na sa wakas, yung parang na sa wakas na wala na rin yung diktador, sa wakas ay magiging demokrasya na yung Pilipinas, no? So may malaking may malaking binunga ang EDSA ng yung pag-asa, no, na magkakaroon ng kalayaan, magkakaroon ng yung demokrasya sa Pilipinas, mawawala na yung patayan, yung gutom, parang gano'n, di ba? Ito sana yung minimithi, no? Ito sana yung i-deliver ng EDSA noong yung pangapanahon na yon. Kaya siyempre sa bahagi natin tuwang-tuwa tayo kasi kahit na maliit yung contribution natin, naging bahagi tayo ng kasaysayan. So yun yung kwento na naranasan ko noong panahon ng EDSA. So parang no? Kasi yung word na ginamit mo na sana i-deliver, nauwi ba yun sa mundo ng dapat at sana? Sa tingin nyo? Yung lesson ng EDSA, did people really learn from it? O hindi? Kasi nakita mo sa kasalukuyang sitwasyon natin, Kasi yun, supposedly magre-reflect yun At saka marami akong naririnig, lalo na dito sa Korea. Dito tayo sa Korea, no? Ginawa tayong model to make
Kumbaga, ginawa tayong model ng ibang bansa at nakita nila na yung mga Pilipino during that time ay ginamit yung kanilang kapangyarihan bilang mamamayan at in-uphold talaga nila yung democratic exercise nila, no? Yung accountability talagang inano nila. Kumbaga, hindi, diktador ka eh. You need to go. Parang gano'n. So, after how many years na nakalipas? At 39 years na nga eh. Hindi ko ma-wrap can't wrap it in my head. Kung bakit tayo nauwi sa ganito na ganyan pa rin, di ba? Si Bongbong still go back. Ngayon, Marcos na naman yung nasa ano. Tapos yung nakalipas na presidente, mamamatay tao. Di ba? Mamamatay tao, mahigit 3,000 ang pinatay ng mga kababayan. Hindi ko ma-wrap sa ulo ko. Siguro si sige, Pastor, maano yan. Pero sa ano ko lamang, kahit na ganun ang nangyari sa atin, parang yung binunga dapat ng EDSA ay hindi natuloy. Tuwang-tuwa pa rin ako kasi oo, naka-achieve natin yung isang diktador. Yun lang yung solusyon ko, no? Sige. Pastora, meron ka pong gustong i-share? Oo. Siguro dahil mas mahaba yung kwento ni Manong. Ang siguro ay magandang diwa nung EDSA Revolution ay yung pagkilos ng mga tao. Kasi nakita natin na hindi ito hindi milagro, no? Bagamat ang nanawagan ay kardinal, pero yung kasi yung panalo doon ay yung mga tao na hindi natin kilala. No, actually hindi pa nga sina Enrile, hindi pa sina Cory, hindi pa sila yung pangunahing bida kung titingnan natin kasi kwento na to eh. Hindi ito kwentong gawa-gawa, no? Hindi katang-isip, kundi isang buhay na patutuo natin ng mga Pilipino na kaya pala natin, no? Na kaya pala nating baguhin ang ating bayan sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos. Nabanggit kanina, no, napakalala ng krisis pangpolitika. Tapos yung suppression, no, ng mga organisasyon na binuo para magtanggol at isulong yung karapatan ng mga tao. Lahat yon ay naging underground, no? Dahil sa batas militar. Pero yung mga tao walang takot kasi naalala ko ang mga estudyante, no? Estudyante ako noon. Ang bilis naming mag-organisa pag nag-room to room ay napaka-open talaga. Kasi ramdam ng mga tao yung kalagayang panglipunan na kinakailangan ng baguhin. Nangarap nga tayo, di ba? Pangarap natin na magbago. At yung pagbabago naman na yun ay nagawa ng mga tao sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos, no? Pumunta sa kalsada, no? Sabi nga tama na, sobra na. Sabi nga nung isang BBC anchor sa ibang bansa during that time, sabi niya akala namin, tinuruan namin ng demokrasy ang Philippines. Pero hindi pala. Mas iba yung paraan ng kanilang revolusyon o pagpapalit, no? Pagbabago na hinahangad. Ang tanong mo kanina, paano ba yung nangyari after? Actually, maganda na sana, no? Maganda na sana yung pasimula. Nagkaroon ng pagbabago sa konstitusyon na hindi na pwedeng tumagal ang posisyon ng presidente, di ba? Kaya one time lang. Si Cory ay hindi siya nanatiling sa kanyang sinumpaan na ang mga tao ang nagluklok sa kanya sa kapangyarihan. Pero anong
inano niya, ano yung sinukli niya. After 1 year, merong merong massacre, no? Yung pagpatay ng mga Mga magsasaka. magsasaka sa Mindiola. Mindiola. Yun yung unang massacre. Yun yung unang-una. Tapos, nagpalit na naman tayo ng Pangulo. si Fidel. Na akala natin, siya naman ay kaprelihiyon namin. Kaya lang, anti-people naman yung kanyang mga policy. Dito nagsimula yung mga privatization, no? Yung liberalization, globalization, tsaka yung WTO sa kanya yun. Yung pagbukas, no? Pagbukas ng market. Todo largang pagbukas ng economy. Imported sa atin. Di ba dati? Bago ka makabili ng isang mga damit, parang taon tayo bago makabili. Ngayon, bumaha na yun. Tapos gano'n din si Joseph, di ba? Si Joseph Estrada, ano naman siya, yung tobacco excise naman na marami din siyang yung corruption, kitang-kita sa kanya, na-impeach na siya. At yung sumunod pa, sino pa ba sumunod? Si Gloria, no? Oo. Mahaba karanasan ko dyan sa presidenteng pandak na yan. Ito yung naranasan namin dito, yung matindi, no? Sabi nga ng anak ko, pag nakita ko yan si Gloria, babarip. Ang tindi ng kanyang utang sa mga tao. Ang pinaka sa mga OFW, matindi utang niyan kasi kaya nawala yung medical ng OFW, nilipat niya sa sa kanya yung yung Open Mining Act, no? Yung Mining Act 1985. Tsaka yung mga Energy Power Industry Reform Act, sa kanya yun. Yung todo liberalization at deregulation ng natin, ng mga minerals, power, water, etc. Sa kanya yun. Sa UCCP naman, marami siyang mga pinapatay, maraming trump up charges, maraming talagang to siya, yung kumbaga yung tyranny sa kanya talaga matindi dahil biro mo yung mga binigyan niya pa ng award yung mga organization, kinilala niya pa pagkatapos pinailan niya ng kaso. Grabe talaga yon. Tapos si Noynoy naman, wala namang, biro mo may Cory na ina, tapos may Noynoy na anak na naging pangulo, ay hindi pinatupad dito yung yung pag-asa ng mga magsasaka na magkaroon ng sariling lupa, yung comprehensive agrarian reform. Hindi talaga niya hindi na siya walang improvement, hindi sa kanya natigil, 'di ba? At ito naman si Rodrigo na goyo tayo nito, talagang antindi. Siya yung may pinakamabagsik na liderato. So, makikita natin ano yung nangyari sa atin bayan. Napapansin ko tayong mga Pilipino, nakasentro yung ating sa mga namumuno sa atin. Nakalimutan natin yung aral ng people power, ng EDSA revolution, na napatalsik ang isang atiwali ng isang tawag dito, matakaw sa kapangyarihan, lahat na, gahaman, ay nakalimutan natin na mayroon pala tayong lakas bilang mga tao. Nakakalimutan natin yung ating kasaysayan. Actually, sabi nga ni Pastor John Gino, sa atin sila kumuha ng aral. Noong nanalo tayo, nagkaroon ng EDSA People Power, the following year sila rin naman, ginaya nila. So, ibig sabihin, pwede pa rin talaga nating maibalik yung ganong klaseng lakas o kapangyarihan. Ito'y kapangyarihan na meron tayo bilang mga tao. Kaya binabanggit kanina na ang daming nangyari sa bayan natin, paulit-ulit yung sakit, yung pagkaduhagig ba, yung kanyang tawag dito, paulit-ulit yung mga pagpatay, pagkulong, no? At maraming sinasabi nga sa kwento ng EDSA Revolution,
hindi dapat nakasentro kay Noynoy. Kasi sa likod noon, may mga tao talaga na unnamed, no? At marami din tayong pangalan na nawala, na sila dapat yung tinuturing nating bayani sa panahon ng EDSA Revolution. At yung revolution na yon ay yun yung ating mahalagang tungtungan, no, sa bilang mga OFW, bilang mga Pilipino, na ang ating lakas ay nasa bawat isa, no? Yung lakas ng mamamayan, yung sama-samang pagkilos. Yun tinatawag na people power, na kumbaga ay hindi kailanman masasagad, okay, masasagkaan ng anumang uri ng tawag dito, kapangyarihan o pagsupil, no? Ayun yung aking yun yung aking Alam niyo, bagamat wala ako doon sa EDSA, pero yun yung aking na-reflect bilang bahagi ng mga ng mga pagkilos. Kasi ang nakikita ko dito, lahat halos ng mga tao, no, mga kabataan, magsasaka, manggagawa, mga profesional, mga taong simbahan, no, kahit nga yung militar, pwede rin pala nating kung magiyahan, no, yung ma-reform ang mga militar. No, minsan tinanong ko yung isang Korean dito noong panahon ng impeachment. Sabi ko, bakit ang mga militar dito ay hindi ganoon ka-violent? Nung panahon daw merong panahon din na nag-i-impeach sila, merong presidente na ni-reform niya yung mga militar na hindi maging na-professionalize, eka nga. Hindi maging violente dahil pareho rin namang may karapatan ang mga pulis at mga tao. Kaya sila, pag nagra-rally kasama pa ng mga tao. Pero meron din talagang tendency na na maging violent. Pero sa pangkalahatan siguro, no, ano ba yung pinakamahalagang espiritu? So, yung diwa ng EDSA na humahamon sa atin para hindi natin iwan o hindi natin makalimutan. O lagi nating isabuhay yung EDSA o yung people power o yung revolusyon ng mga tao na nagtutulak ng pagbabago. Kahit pa anong gawin ng isang tiranyang pangulo, si BBM man yan, o anumang uri ng kapangyarihan, pagka ang mga tao ay nagsama-sama, no, pinakita niya yung lakas niya at yung patuloy niyang pag-aaral, no, patuloy niyang yung pagnanais na mabago. Yeah. So, meron akong dito, meron akong angels. Meron kang shadow. The voice of God is the voice of the people. A voice from heaven. A voice from heaven. A voice from heaven. Pero yun na, ang kasi, ako bilang taong simbahan, kasi laging sinasabi, yung EDSA Revolution is non-violent, no? Non-violent, pero hindi ang kwento talaga niya, hindi na may mga tao sa likod na nagbuwis ng buhay. So violent, no? No, madugo na 'yon. Hindi lang siya hindi lang siya nababanggit ng mga alam nyo mga kasama, no? Napansin ko ang mga Pilipino ang haba ng pasensya. Sa mga kwento ninyo, ninyong dalawa, ang haba ng pasensya ng mga Pilipino, it took 20 years para natin panagutin o muli nating ibalik yung accountability sa opisyalan.
Kasi tayo mga Pilipino kasi tinuturing natin sa sarili natin na, well, naniniwala tayo sa demokrasya. Ang aming bansa ay isang demokratikong bansa. And yet, hindi naman natin ina-uphold yung ating demokratikong kultura, di ba? May problema ang Pilipinas kung pag-uusapan ng institusyon, di ba? Napaka-weak ng institusyon ng Pilipinas. Bat-bat ng korupsyon. Gaya nga na sinabi mo, halos lahat ng maging presidente after EDSA Revolution ay naging tyrant, di ba? Naging mapanupil. Di ba? Naging mapanupil sa interes ng mga mamamayan. Ang tingin ko pa kung akong tatanungin ang tingin ko pa dapat natin, gaya nga na sinabi ninyo, dapat natin muling sariwain yung diwa ng EDSA sa usapin ng sama-samang, sa konteksto ng sama-samang pagkilos at yung sinasabing pananagutan ng opisyal ng gobyerno sa mamamayan. Kasi yun yung parang wala tayo. 'Di ba? Nawawala sa mga Pilipino. Para bang hahanap na naman tayo ng 20 years para lang natin panagutin ng isang opisyal, 'di ba? Na hindi, that's enough. After 20 years, parang ngayon ba't ba tayo ng kahirapan? Ba't ba tayo ng korupsyon? Ba't patayan kabi-kabila? Ang dati, ang OFW, nung umalis ako sa Pilipinas, 6,000 lang ang umaalis. Ngayon, mahigit 7,000 na yung umaalis ng Pilipinas. Dinideploy sa iba't ibang bansa. And yet, wala pa rin tayong, after how many years? 39 years, hindi pa rin nag-industrialize yung mga Pilipinas. Nakaasa pa rin yung gobyerno sa remittances ng mga OFWs. But pa rin tayo? Baon pa rin tayo sa utang panlabas. Yeah, parang ganon. Yung mga OFW pa rin na nasa labas ng bansa ang nagbabayad ng mga inutang ng mga politiko. Nito si Duterte especially, lalo na to si Bongbong, mas malaki pang umutang kay Duterte to. Yung mga pinaghihirapan natin dolyar ay ganun pa rin. Tayo pa rin yung nagbabayad ng mga dolyar na hindi naman pinakikinabangan ng sambayan ng Pilipino. Parang sabi ko nga, at tingin ko, kailangan nating i-exercise yung accountability sa mga opisyal. Kasi otherwise, hindi titino yung institusyon Di ba? Hindi titino yung institusyon. Kasi mahina yung institusyon natin kasi yung mamamayan mismo, hindi natin tinatanganan yung ating kapangyarihan bilang mamamayan. Na kami, ang inyong kapangyarihan bilang mga politiko o bilang institusyon ay nanggagaling sa amin. Constitutional din yun, di ba? Nasa constitution yun Yung institusyon kasi is gobyerno Di ba? Policy. About policy. Mas ganun pa yung tingin ko. Nanggigigil ako sa mga kinikwento nyo kasi sorry Dagdag ko lang sa sa sagot na ano ba yung lesson ng EDSA. Ang EDSA ay ang lesson niyan ay na kapag hindi mo nirespeto yung karapatan at karaingan ng iyong mamamayan. At yung kumbaga sa ay kahit na gaano ka powerful, kapag ang mamamayan ay nagkaisa, 'di ba? Gaya ng EDSA. Kahit ano ba yung pa-powerful mo, ay madali ka nilang mapapatalsik, So, iyan ang nakita kong lesson noong 1986 kasi kumpara si Bongbong Marcos sa tatay niya mas malaki yung powerful tatay niya 'di ba? Oo, kaya kung gagawin ni Bongbong yung ginawa ng tatay niya, mayroong panibagong EDSA ang mabubuo upang siya ipatalsikin. At kung sino mang mamuno ng style niya, mapapatalsik sigurado siya kasi yung mga Pilipino ay mayroon ng karanasan, mayroon ng lesson, which is yung EDSA Revolution. God, I hope, tanganan ulit ng mamamayan yung lessons ng EDSA kasi pag tumitingin ako sa election ngayon, gusto kong malula gusto kong takasan ng bait. Nakikita ko yung mga tumatakbo ngayon sa Senado. gusto kong mabaliw. Anyway, mga kababayan, malapit na naman ang election. Bago siguro kami magtapos, malapit na naman ang election at everybody knows hindi na ako magpapanggap, hindi ako nagpapanggap ng kung ano, kundi sasabihin ko na ako ay makabayan. Kami ay makabayan
ang aming iboboto at bayan muna yung aming ibobotong party list. Binibigyan namin kayo ng alternative, ano? Gaya nga ng pag-usapan kanina mula pa noong EDSA Revolution, etc. Ganun pa rin yung nangyayari sa kasalukuyan at binibigyan namin kayo ng alternative, ano? This is it. Think about it. Ito na yung pinaka-alternative na sinasabi namin na kung bat-bat man kayo ng may problema kayo dito sa mga halimbawa, kagaya nung walang ginawa, may bigote, nagsasasalita ng walang kwenta sa Senado o walang ginawa sa Senado. Gusto niyo mabago talaga yung Pilipinas, you need somebody na talagang para sa bayan. Ang interes ay para sa mga bayan, sa bayan at sa marginalized sector, ano. Ito na 'yon. Kung ang pinag-uusapan na interes talaga ng mamamayan, tingin niyo gusto niyo baguhin yung Pilipinas? Kung nahihirapan kayo, gusto niyo tumaas ang sahod niyo? Well, ito na 'yon. This is it. This is your chance, 'di ba? So, merong posisyon ang bayan, ang kasama ko hinggil sa usapin ng ika-39 na anibersaryo ng People Power at magbabasa sana yung aming tagapangulo, subalit nalalaglag siya parati. Hindi siya makapasok dito sa aming sa studio. So ako na lang siguro yung babasa, ano po mga kasama, no? Ako na lang yung babasa ng aming mensahe. Para sa February 23, ito po yung mensahe ng kasama ko, ano? February 23, 2025. Mensahe ng pakikiisa ng kasama ko sa ika-39 na anibersaryo ng EDSA People Power. Sa ika-39 na taon ng paggunita ng EDSA People Power, muling tinatawagan ang sambayan ng Pilipino upang ipaalala ang diwa ng sama-samang pagtataguyod ng diwa ng EDSA para sa katarungan at tunay na kalayaan. Ang tagumpay ng EDSA noong 1986 na nagpatalsik sa isang diktador ay buhay na buhay pa sa ating alaala at marahil ang ilan sa atin ay naging bahagi pa at nakasama sa aktwal na pagkilos sa kahabaan ng EDSA. Ngunit ang mga anino at diktadura ay patuloy na lumulukob sa ating bayan. Muling namamayani ang parehong pamilya at mga naghaharing uri. Patuloy na pinagsasamantalahan ng mamamayan at ninanakaw ang yaman ng bayan, habang ang mahirap ay lalong naghihirap at ang mga nasa kapangyarihan ay nagpapasasa sa kaba ng bayan. Sa halip na mapunta ang serbisyong panlipunan gaya ng edukasyon, kalusugan at iba pa, ang pondo ng taong bayan ay walang pakundangang nilulustay para sa pansariling interes lamang ng ilan. Sa kabila ng mga paglabag sa karapatang tao, mga kaso ng katiwalian, nananatiling walang pananagutan, ang mga nasa poder ng kapangyarihan, pinananatili ang impunidad sa pamamagitan ng pag-absuelto sa mga politikong tahasang lumalabag sa tinatakdang patakaran ng saligang batas kagaya ng paglustay ng pondo ng bayan, graft and corruption, at pagkitil ng buhay. Ang kasama ko bilang samahan ng mga migranteng manggagawa sa Korea ay nagpapahayag ng pakikipagkaisa sa sambayan ng Pilipino sa pagsasabuhay ng diwa ng EDSA. Ang EDSA ay isang patunay na kapag ang sambayanan ay nagkaisa, kayang patalsikin ng isang diktador. At sa panahong ito, higit kailanman, kailangan nating ipagpatuloy ang laban para sa tunay na demokrasya, pananagutan at hustisya. Kung kaya't ngayon, ika-23 ng Pebrero, bilang paggunita sa EDSA ay nananawagan ang kasama ko ng mga sumusunod. Itaas ang sweldo ng manggagawa sa 1,216 across the board. Lupa para sa mga magsasaka. Abolish NTF-ELCAC. Kansilahin ang maanumalyang 2025 national budget. Serbisyong pangkalusugan ibalik sa mamamayan, PhilHealth,
Stop the killing, stop enforced disappearances, no to political dynasty. Marcos singilin, Duterte panagutin. Impeach Sara Duterte. Naka-sign po ng aming chairperson, ng kasama ko na si Carlo Oliver. So yun po yung aming statement. Lalabas din po yan sa aming mga social media accounts, yung statement na yan. So yan. Yan po yung aming So we have still couple of minutes mga kasama. So anything else na gusto nyong idagdag? Hindi naman dumalan Diyos, May gusto pa kayong idagdag mga kasama tungkol sa EDSA? Naglililing pa. Siguro ako muna. Sige po. Ang ano ba sabihin ko, nalimutan ko tuloy. Ang EDSA Revolution, ang People Power Revolution, ay naging matagumpay. Yan. Tagumpay natin yon. So, bahagi na yan talaga, kahit burahin pa ng mga teacher o ng mga gumagawa ng curriculum, ano na yan, nakatatak na yan sa kaisipan at kasaysayan sa buong mundo. At yun yung mahalagang angkinin natin muli. Hindi lang siguro alalahanin, kundi isabuhay talaga natin. Yung matatanda noon na walang humpay na nagtuturo ng kasaysayan ng ating bayan at nagtuturo din ng mahalagang aral mula sa Biblia kung paano si Kristo naging bahagi ng pagbabago sa kasaysayan ng Israel. Ako bilang, sabi nga, nawawalan ng saysay ang pagiging pastor o teacher kapag hindi natin naituro at nasabi ang katotohanan. At hindi lamang dapat na ituturo, kundi isinasabuhay. So, nandun yung kapangyarihan ng EDSA Revolution, ng People Power, pagsasabuhay ng mga aral, ng mga prinsipyo na natutunan natin, na mahaba ang listahan nila, At sila yung magandang tularan natin, Yung pagsasakripisyo ng kanilang buhay ay yun yung para sa akin ay kasi dugo, pawis, luha, Kumbaga ay yung marka nila ay nag-iwan ng impact sa lahat ng sektor ng ating sa bawat sektor para sa ating bayan. So kahit tayo ay nasa ibang bansa, malayo man tayo sa Pilipinas, hindi natin medyo maalwa ng buhay dito, sa totoo lang. Lungkot ang kalaban at trabaho, hirap ng trabaho. Masamantala natin yung pagkakataon para turuan at maimpluwensyahan talaga natin, maorganisa natin yung mga kababayan natin para pag-uwi din nila, alam nila yung uri ng bayan na babalikan. Kung makakabalik pa. Pero kahit nasa ibang bansa ka o nasa Pinas, yun yung tinuturo sa atin. Hindi natin dapat talikuran. Ang sakripisyo at buhay na inilaan ng mga nasa likod ng mga unsung heroes ng EDSA Revolution. Sila yung mga espiritu nila. Ang buhay nila ay... Those people believe in democracy. Yeah. Yung buhay nila ay napakahalagang paalala sa atin na patuloy na magsakripisyo din hanggat kakayanin natin sa abot ng ating makakaya. Ang naalala kong mahalagang simpleng pamumuhay, puspusang pakikibaka. Ngayon, simpleng pakikibaka. Simpleng pamumuhay at puspusang pakikibaka. Balik natin yun. At talagang yun ang umano sa akin is kaya maging simple para puspusan dahil
kailangan nating mamuhay kasama ng mga masa. Yun lamang po. Magandang gabi at ituloy ang diwa Ikaw, sa revolusyon. ikaw, Tata Jones ng Korea. So, hindi kita matawag ng Jones lang kasi everybody knows you as Tata Jones eh. ang dapat balikan natin yung EDSA ay sabi nga ibinunga ng sama-samang pagkilos ng mamamayang Pilipino. Exactly. At ang nilabanan nila ay yung katakawan sa pwesto, katakawan sa pera, kalayaan sa pamamahayag, no? At saka mabuting ekonomiya sana, di ba? Sana. So, kaso nga hindi nangyari inano ni Pastor yung mula kay Corazon Aquino hanggang kay Duterte, no? Sinabi naman niya kanina, no? Pero kung tayo ay muling kukunin natin yung naging lesson ng EDSA, nagsama-sama ulit tayo upang labanan yung mapangnail, mapang-api, ano? Malelesen din yung pagpunta sa ibang bansa ng mga Pilipino gaya ng sa Korea, di ba? Kaya nga lang tayo nagpupunta sa ibang bansa kasi wala yung trabaho na dapat sana ay tatrabahuin natin sa Pilipinas, no? Exactly. Nagsusumiksik tayo sa ibang bansa, no? Tapos inaalipin din, ano, yung karapatan natin pantao ay nilalabag. Ano din ng bansa na pinupuntahan natin, no? Kini-criminalize ka pa. Ang daming nakakulong na mga Pilipino na alam mo, may binisita ako nakakulong, no? Tapos siyang nagsasabi sa akin na Pastor Jones, mayroon din nakakulong dito na Pilipino, mayroong depression. Hindi nabibisita. At may bibisitahin ka na naman bukas, di ba? Ganon, di ba? So, kung yung diwa ng EDSA na sabi ay demokrasya, walang Pilipino na mapupersa na pumunta sa ibang bansa para mabuhay. No? Kaya dapat tayong lahat ay balikan natin, ano? Balikan natin yung espiritu ng EDSA na yon, magkaisang muli, no? Para labanan yung mga mapaniil na pagtrato sa atin upang yung saling lahi natin, yung mga kaapo, baka yung mga anak natin mag-abroad din dahil sa ganitong sitwasyon sa Pinas. Hahayaan ba natin yung ating mga anak, yung ating mga apo ay muling mag-a-abroad para lamang mabuhay? Di ba dapat ay magtulungan tayo para yung mga apo natin saka yung anak natin o mga apo natin ay nasa Pilipinas na lang nabubuhay at masaya, hindi yung napupunta sa ibang bansa. So, sana itong programa nating ito na itong Radyo Migrante ay maging daan upang magkaroon ng kaliwanagan yung sambayan ng Pilipino kung ano yung espiritu ng EDSA. Ituloy natin lagi yung laban para makamtan natin yung totoong demokrasya at kalayaan sa ating bansa para wala ng persahang mag-imigrasyon. Salamat. So, maraming salamat, Tata Jones. Maraming salamat sa mga nanood. Nakita ko si RD nanonood, si Dan, si Biray, si Mercy nanonood din, si Loretta nanonood. So, maraming salamat sa inyo mga nanood. Please, pakishare lang po yung aming live ngayon, gabi. So, sa bahagi ko naman, bago kami magpaalam, isa yung natutunan ko sa mga kinuwento, tanungin nyo yung sarili nyo, do you really believe in democracy? Now, kung naniniwala ka sa demokrasya, siguro naniniwala ka din na merong matinding weakness yung institusyon ng Pilipinas. At yung institusyon na yun ay hindi makukorek kung hindi natin kukunin yung diwa ng EDSA na sinasabing finally dumating yung panahon, ikaw bilang mamamayan may obligasyon ka to make your leader accountable. Napaka-importante po sa isang demokratikong lipunan na you make your leader accountable sa iyo sapagkat ikaw dapat ang pinaglilingkuran. So, mangyayari lang yon kung kikilos ka at sama-sama tayong kikilos para baguhin yung kasalukuyang kondisyon na ginawa na natin nung EDSA pa. People might forget about it pero panahon na siguro, lalo na ngayon sa panahon ng napakahirap, yung bigas, mura nga, may bukbok pa. Di na kayo nahiya.
So so yun lang po ano, please paki-share, paki-like, paki-subscribe sa aming mga YouTube channel. Magandang gabi po sa inyong lahat at see you next time.